III. Isasagawa po ang parangal sa pagdating. Tanghal! Ha! Salupunan, tanghal! Ha! Ang hiling namin kay Bathala, basbasan ang Pangulo naming pinagpala, upang bansang Pilipinas kaunlaran, kapayapaan ay Salupunan, baba. Ha! Madala. Kalis. Baba! Ha! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod pandangal upang libutin. Tanghal! Ha! Salupunan, tanghal! Ha! Aba, ha! Madala, kalis. Baba!
Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, pinapabot ng ating panauhing pandangal ang kagalang-galang Benigno S. Aquino III, Pangulo, Republika ng Pilipinas, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya ngayong umaga. Aba, Ang kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Dadako po tayo sa seremonya sa pagtataas ng watawat sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tanghal! Ha! Mga pinuno, tanghal! Ha! Bayang magiliw, perlas ng sinamanan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa mandulupi, di ka pasisikin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilat ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin ng araw niya kailan pa may di magbibiling. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pagkay makaapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Aba, ha! Magdala, kalis. Baba! Ha! Sabay-sabay tayo manumpa sa watawat ng Pilipinas. Taas ka ng kamay! Ha! Halupunan, taas ka ng kamay. Ha! Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa. At sa Republika ang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sa bansa ng sambayanang makadiyos, makalikasan, makatao at makabansa. Ikinarangal ko na ako ay isang Pilipino. Ano po na, baba? Ha? Baba! Ha! Marami pong salamat kay Commissioner Cesar N. Sarino ng EDSA People Power Commission sa pangunguna sa panunumpa sa watawat.
Inyo ring natunghayan ang mabilisang paglipad ng dalawang FA-50 fighter jet call sign Bulldog, pawang mga bagong sasakyang panghimpapawid ng sandatahang lakas ng Pilipinas, nakabahagi sa pagmamodernisa nito. Gayon po ay ating saksihan ang pagtataas ng sagisag ng Metro Manila Development Authority sa pamamagitan ni Chairman Attorney Emerson Carlos at mga sagisag ng iba't ibang lungsod sa Kamaynilaan sa pamamagitan naman ng mga punong lungsod. Marami pong salamat. Naitaas na po ang sagisag ng MMDA, gayon din ang mga sagisag ng iba't ibang lungsod sa Kamaynilaan. Mula po rito, ating inaanyayahan ang Pangulong Benigno S. Aquino III, gayon din ang iba pang pinagpipitagan ng panauhin sa entablado para sa ikalawang bahagi ng palatuntunan, kaugnay ng ika-30 taong anibersaryo ng EDSA People Power. Makakasama natin bilang mga guro ng palatuntunan sina Senador Bam Aquino at Commissioner Ogie Alcacid. Harap sa kanan. Harap! Kanang balikat. Ta! Pasulong. Cut! Sa kanan. Cut! Pinuno. So, ang tabay sa loob. Nais po naming anyayahan lahat na makiisa sa isang tahimik na panalangin. Ang ating panalangin ay pangungunahan ni Father Caloy Reyes ng Archdiocese of Manila, Alfredo Lee ng Chuchi Foundation, Justice Raul Victorino ng National Council of Churches in the Philippines at ni Colonel Ebra Moxir ng Imam Council of the Philippines. 30 taon na po ang nakalipas nang sama-sama tayong nagdasal dito para sa panunumbalik ng kapayapaan at kalayaan sa Pilipinas. Atin pong pagnilayan ngayon ang biyaya ng people power at ang saysay ng pagpapatuloy ng pagkakaisa at pagmamahalan sa bayan natin ngayon. Maraming salamat sa pakikiisa sa ating panalangin. Maraming salamat po sa mga religious leaders natin, sa mga kababayan po nating pwedeng umupo. Pwede na po kayong umupo. Commissioner Ogie, good morning. Good morning, Senator Bam. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mapagpalayang araw po sa lahat. Handa na po tayo sa EDSA 30. Handa na tayo, taas ang kamay. Oh, Commissioner Ogie, may tanong Yes. ako. Oh. Sino po dito ang nasa EDSA 30 years ago? 30 years ago? Di ba ba? Ulitin natin. Sino dito ang nasa EDSA 30 years ago? Taas ang kamay! Yay! Sino po rito ang walang takot na humarap sa mga tangke? Taas ang kamay.
Si Sister, nagtaas ng kamay. Si Sister. Sino po rito ang nagdasal at kumanta ng bayan ko sa kabila ng mga banta sa dahas ng diktatorya? Taas ang kamay! Nandito ba ang August 21 movement o ATOM? Nandun daw, nagmamarcha pa daw. Padating na po. Nandito po ba ang mga ka-age natin? Yes. Below 10 years old. Yes. Noong EDSA 30, itaas ang kamay. Marami pa rin. Alam mo, Commissioner Ogie, napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nang tayo'y nandito sa EDSA para sa demokrasya at sa kalayaan. Ngayon, 30 years na ang lumipas mula sa matagumpay na people power. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagpakabayani sa EDSA noon at sa lahat ng nagpunta dito sa EDSA upang gunitain at muling isabuhay ang diwa ng people power. At upang simulan ang ating pagdiriwang, nais po nating tawagin ang nanguna sa paghahanda para sa makasaysayang araw na ito. Siya po ang chairman ng EDSA People Power Commission, ang kagalang-galang na kalihim, tagapagpaganap ng Kabinete ng Republika ng Pilipinas, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong minamahal na Pangulo, Benigno Simeon Aquino III. Malugod ko kayong tinatanggap sa makasaysayang pagdiriwang na ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power 1 na may temang pagbabago, ipinaglaban nyo, itutuloy ko. Sa taong ito, muli nating ipinaalala sa mga kabataan ang tunay na diwa ng lakas ng bayan na nagpabago sa takbo ng ating kasaysayan at nagsilbing inspirasyon sa maraming mapayapang pag-alsa sa iba't ibang panig ng mundo. At bilang bahagi ng ating layunin na mahimok ang mga kabataan sa patuloy na pagbabantay ng ating natamong kalayaan, inihahandog ng EDSA People Power Commission ang EDSA Experiential Museum. Ito ang magpapaalala sa mga kabataan, sa mga kaganapang humantong, sa payapang pag-aaklas na umani ng paghanga ng buong mundo. Ang EDSA Experiential Museum ay isang makabago at interaktibong museo na tutulong sa mga tinatawag na millennials upang madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa mga nangyari noong EDSA 1. Marahil, karamihan sa kanila ay napagkaitan ng pagkakataon na maunawaan ng lubos ang tunay na diwa nito. Maswerte ang mga nabahagian ng kwento ng kanilang mga magulang o kamag-anak na may direktang karanasan sa kauna-unahang lakas ng bayan na naganap sa bansa. Ang museong ito ay inaasahang pupukaw sa kanilang mga puso upang pahalagahan ang kalayaang kadalasan ay pinagwawalang bahala lamang ng karamihan sa atin, lalo na ng mga hindi nakaranas kung paano mawala ng dignidad at pati na ang karapatang magpahayag. Alam kong marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kontento sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan sa kabila ng malaking pagbabago mula nang malagpasan natin ang madilim na bahaging iyon ng ating kasaysayan. Naiintindihan namin na dahil likas ang ganitong pag-iisip sa mga kagaya ninyong puno ng ideolohiya. Gaya noong panahon na iyon, umalmalaban sa diktatorya ang mga libo-libong Pilipino. Nag-alay sila ng buhay para baguhin ang kalakaran. Naging hamon sa henerasyon na iyon ang maibalik ang demokrasya. Hamon naman sa inyong henerasyon ngayon ay ang pagyamanin at paunlarin ang demokrasyang nakamit noong EDSA 1.
Patuloy nating isabuhay ang aral ng people power kung saan ang pagbabago ay nakasalalay sa lakas at kapangyarihan na nagkakaisang sambayanan. Mabuhay ang EDSA People Power, mabuhay ang kabataan, mabuhay ang bayang Pilipinas. Maraming salamat, Secretary Ochoa. Commissioner Ogie, tanungin kita. Yes po. 30 years ago, asaan yung pwesto ninyo? Where were you 30 years ago? Nasa, una-una, nandun ako sa, dati ang tawag doon ay Polymedic eh. Okay. Yung ospital doon. Actually, nandun ako talaga at I was able to see talaga mga tangke na lumulusob at talagang sinalubong sila ng mga tao. Nakita ko, na-video ko pa nga. Na-video? May iPhone na nga ako nung mga panahon yun eh. Oo. Hindi yata, EDSA 30 years ago. Hindi. Na-video ko yun. In fact, kung pwede ko lang ipakita sa inyo, but very vivid po sa aking memory yun. At naikukwento ko sa mga anak ko. Oo. Ako naman, dito ako sa on the right side, no, malapit sa Annapolis. Doon kami ng mother ko tsaka ng mga kapatid ko. Namimigay ng mga sandwich. And I remember that. I was 8 years old. Hindi ko makalimutan yung panahong yun. Napakaraming tao. Samot-saring mga tao nandun, pero hindi ka kinakabahan dahil nagkakaisa kayo. Napakaganda, Kuya Ogie. Parang tayo ngayon. Di ba? Teka, bakit kuya ang tawag ba sa akin? Kuya Ogie, 30 years ago, nagsama-sama yung taong bayan, nagkaisa para sa iisang hangarin na maibalik ang kalayaan at demokrasya sa ating bansa. Ngayon ang tanong, magkakaisa ba ulit ang taong bayan? Oo nga. Tanungin natin yung mga audience. Kaya, nung mga panahong yon, kasama nyo ba yung mga magulang ninyo nung nagpunta kayo sa EDSA? Sino taas ang kamay? Ayun po. Sinong pumunta bilang isang pamilya 30 years ago sa EDSA? Marami rin. Kasi ngayon, Ogie, Yes. pinag-uusapan yung mga kabataan daw, hindi na daw naaalala ang EDSA. Nako, kami mga millennial talagang... Pare, may anak kang millennial. It's not relevant to us. May anak kang millennial. Yun nga sabi ko. That's why, yung theme po natin this year, pagbabago, ipinaglaban ninyo, itutuloy ko. Ganda. Napakaganda. And today, mga kaibigan, meron po tayong mga ipaparangalan, bibigyan po ng parangal, mga EDSA heroes of 30 years ago, at meron din po tayong paparangalan, mga kabataan naman na pinagpapatuloy ang diwa ng EDSA. Gaya ng sinabi ko, kaming mga millennials, pwede pala kami maging bida, no? Pero paano naman kaming mga millennials makikiisa sa pagunita sa EDSA Revolution? Well, hindi nga namin yan naranasan. May special ngayon, this year, Commissioner Ogie, Yes. at yun po yung Experiential Museum. So Yeah. kung nakikita po nyo sa Facebook, yung hashtag Experiential Museum at hashtag EDSA30, for today and tomorrow, meron po tayong Experiential Museum na pwede pong puntahan ng ating mga kababayan para po sa mga kaedad natin na nakaranas ng EDSA, magandang puntahan at magunita ang martial law at EDSA para naman po sa mga kabataan, makita naman ang ganong klaseng experience, no? At makikita ito sa isang museum na kakaiba dahil walkthrough po ito at talagang experiential. Ito po ay dito po sa kampo sa likod natin, and this is open today and tomorrow, libre po ang entrance nito. Kaya syempre po mga kaibigan, kailangan pong ipagpatuloy talaga ang paggunita natin sa mga bayaning nagsimula ng people power. Sila ang nagsilbing tanglaw ng katarungan at katotohanan noong panahon ng pang-aapi at panlilinlang ng diktatorya. #hugot. Pero sa totoo lang, kung meron mang naitanim na mga bubog ng takot ang martial law sa mga puso natin, ang ating pararangalan ay ang mga manunulat na humugot sa mga bubog na ito. Sila ang mga mamamahayag na nagpakita na may kapangyarihan ang salita at kaya nitong magkamit ng pagbabago. Ang una po nating bibigyan ng parangal ngayong umagang ito, ang nagsilbing editor ng Mr. and Miss Special Edition, ang periodikong nanindigan para sa makatarungan pamahayag sa kabila ng censorship at mga banta sa kanyang buhay. Siya rin po ay matagal na nagsilbing patnugot ng Philippine Daily Inquirer. Ang paggawad po ng parangal para kay Ginang Jimenez Magsanok ay sasaksihan ng ating mahal na Pangulo
at mga commissioners ng EDSA People Power Commission. Kaya tatawagin po natin muli ang kagalang-galang na Executive Secretary Paquito Ochoa upang ipagkaloob ang espesyal na parangal ng EDSA 30 kay Ginang Leti Jimenez Magsanok. Ang parangal ay tatanggapin ng kanyang katuwang na si Dr. Carlos Magsanok, mga anak na sina Cara at Dondi Alikpala, Nika at Gina Magsanok, at mga apo na sina Monica, Mika, Ariana at Sabine. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ulit ang pamilyang Magsanok. Thank you very much. Ang susunod po nating bibigyan ng parangal ay isa ring tunay na people power hero. Siya po ay isa sa pinakamasigasig na journalists noong panahon ng martial law at siya rin ang founder at publisher ng Mr. and Miss Special Edition. Ang parangal ng EDSA 30 ay ating pong iginagawad kay Ginang Eugenia Egi Apostol. Tatanggapin po ang parangal ng kanyang malapit na kaibigan na si Ginang Mandy Navasero. Maraming salamat po sa inyong kabayanihan kay Ma'am Leti at Ma'am Egi, dalawang kababaihan, tunay na matapang lumaban, hindi po nagpatalo sa diktadurya. Mga kaibigan, nakilala po natin ang mga heroes ng people power. Atin naman pong makikilala ngayon ang isa ring bayani ng makabagong anyo ng people power. Siya ang nag-inspire sa milyong-milyong Pilipino na makiisa upang isulong ang kapayapaan sa ating bansa. Pinapakita ng Yes for Peace campaign na kapayapaan pa rin ang pinipili ng mas nakararaming Pilipino. Ang mga sagot sa survey forms na kanyang nakalap ay maaari ring ituring mga ambag ng mga mamamayan sa pagpapatibay ng ating demokrasya. Nais po nating tawagin ng kagalang-galang na kalihim Teresita Guingdeles ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process upang tanggapin ang simbolo ng Yes for Peace campaign. Thank you very much, Mr. President and Secretary Ochoa. Upang ipahatid naman po sa OPAP ang mga mithiin para sa kapayapaan ng 11 milyong Pilipino, 11 million Filipinos. Nais po natin tawagin si Ginoong Ernesto Alcanzare. Hudyat ng seremonyang ito ang matagumpay na pagsasakatuparan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Yes for Peace, OPAPP, at iba pang mga katuwang na ahensya na kabahagi sa nasabing MOU. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang pagkakaisa ng mga Pilipinong nagsusulong ng kapayapaan. Maraming salamat po, Ernesto, sa inyong pagpapatuloy ng people power at pag-inspire sa mga kababayan natin upang sabihing, yes, we are for peace. Ngayon naman po, ating pakinggan ang musika ng galing at sigla ng bagong people power. Palakpakan po natin ang musika ni na EPPC Commissioner Ogie Alcacid at Mr. Noel Cabangon. Mag-spill po muna, mag-adlib po muna kayo. Maraming salamat, Senator Bam. Hinihintay ko lang po yung aking kasama na si Noel Cabangon. Kami po ang Small Brothers. Magandang umaga, Noel. Magandang umaga po, Commissioner. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po. Pwede bang Ogie na lang? Ito po inaalay po namin sa lahat ng mga Pilipino
sapagkat naniniwala po kami na tayo mga Pilipino ay magagaling. Ang title po nito ay Ang Galing ng Pilipino. Para sa inyo lahat po. Pwede po ba tayong bumalakpak ganito? Yung medyo masigla po para. Ayan. Buhay na buhay! Taas ang kamay kung kayo may Pilipino. Taas po natin. Di tayo susuko sa laban. Di tayo uurong kanino man. Karangalan na mapupunta sa bayan. Ang hangad ng Pinoy. Sabay tayo. Pinoy, galing ng Pilipino. Kahit saan, kahit ang tao tayo. Ang galing ng Pinoy, galing ng Pilipino. Buong mundo'y humanga sa galing ng Pinoy. Yeah. Likas sa atin ang pagiging madasalin. Asal na di kay dalas purihin. Kakayahan sa iba't ibang larangan. Sadyang ang Pinoy lagi ay number one. Taas ang kamay! Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino. Kahit saan, kahit kailan, taas noo tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino. Buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Ito na ang panahon, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Taas ang kamay! Kilos na Pinoy, sabay-sabay Pinoy, ating isigaw sa buong mundo. Ay mo lahat! Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino. Kahit saan, kahit kailan, taas noo tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino. Buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Galing ng Pilipino. Kahit saan, kahit kailan, taas noo tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino. Buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy, ng Pinoy. Ang galing ng Pilipino. Kahit saan, kahit kailan, taas noo tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino. Buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ogie at Noel. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino. Totoo nga po. Ngayon naman po, maririnig po natin ang mga bagong henerasyon ng mga Pilipinong nagpapatuloy ng people power. Kasama po natin sa stage ang 5 mga kabataan na naglilingkod sa kanilang mga pamayanan na wala pong hinihinging kapalit. Salubungin po natin ng isang napakalakas na palakpakan sina Mark Ravanzo, Tony Feitan at Dr. J.M. Dellaliarte. Ang kanila pong mga proyekto ay patunay na hindi po natutulog ang mga kabataan ngayon at lalong hindi po totoo na wala silang pakialam. Mayroon po silang sariling paraan ng pag-communicate, mayroong social media, mayroon pong sariling paraan ng pagsisilbi sa ating bayan. Kailangan lang po natin silang kausapin, alamin ang kanilang nasa saloobin, at matuto rin sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga komunidad. Papakinggan po natin ngayong umaga ang kanilang mga salita at gawa upang makita na napakaliwanag ng kinabukasan ng ating bansa. Ang una pong kabataang makakasama ay nagmula sa bayan ng Zamboanga.
Siya po ang Vice President for Creative Media ng I Can Make a Difference at siya'y tumulong sa paglunsad ng isang proyektong pangkabuhayan para sa pamayanan ng Sama Bangingi ng Santa Cruz Island. Nais ko pong tawagin si Ginoong Ken Arquiza. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang isang millennial, ako po ay pinanganak sa isang henerasyon na hindi namin nasaksihan ang pamamalakad ng isang diktadurya. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ang halaga ng people power sa pamamagitan ng panggamit ng social media kung saan sinasalaysay natin ang ating mga opinyon. Nagagawa natin ito ng walang takot at pangangamba. Lumaki ako na ibinahagi sa akin ng aking mga magulang kung gaano kahirap ang buhay sa ilalim ng martial law. Para sa kanila, ito ang pinakamadilim na parte ng kanilang panahon. May curfew, kaliwat kanan ang human rights abuses at hindi maaaring ipahayag ang kanilang saloobin laban sa malupit na pamamalakad ng gobyerno. Higit sa pagpapahayag ng nilalaman ng ating mga isip, tayo po ay pinagkaloob ng people power ang pribileyo upang maging parte ng nation building sa pamamagitan ng pagtataguyod ng ating mga advokasya. Pinaglaban po ni dating Pangulong Corazon Aquino ang ating mga karapatan at bilang po kami sa sektor ng kabataan, tungkulin po namin ang ipagpatuloy ng sinimulan sa pagkipaglaban ng ating kalayaan. Kalayaan mula sa kakulangan ng edukasyon, kalayaan mula sa kahirapan. At sa araw-araw nating pamumuhay, tungkulin po natin ang maging parte sa pagpapabuti ng ating bayan. Sa ating paggunita sa ika-30 anibersaryo ng EDSA, naway lagi nating madala sa ating mga sarili ang mga salita ni Senador Benigno Aquino Jr. that the Filipino is worth dying for. Magandang umaga po. Thank you, Ken. Maraming salamat. Ang susunod nating... Yes, Senator. Maganda yung project nila. Maganda. Kaya alam ko kasi yung mga youth group na yan, really good projects sa Zamboanga, napakarami pong natutulungan. Ang susunod nating tagapagsalita ay galing po sa isla ng Palawan. Sa tulong ng kanyang proyektong Milk Matters, nasisiguro ng kanilang pangkat na nakakapaghatid sila ng breast milk para sa mga sanggol na may karamdaman. Ipinagmamalaki kong ipakilala si Maria Angela Magay Villa. Magandang araw ng demokrasya ang pagbati ko sa inyong lahat, mga Ginoo, mga binibini at sa ating Pangulo. Isang natatanging pribilehiyo ang magsalita sa inyong harapan at maging kinatawan at boses ng kabataang Pilipino. Ngunit higit pa sa kasiyahan ko sa pribilehiyong ito, mas pinahahalagahan ko po ang kasiyahan na unang-una sa lahat, may karapatan akong magsalita. May karapatan akong magsalita at iparating sa inyong lahat ang aking mga iniisip, ang aking mga saloobin, ang aking mga hinaing, ang aking mga pangarap, na hindi ako nangangambang nanganganib ang aking buhay, na hindi kinikitil ang aking boses, na hindi nire-raid ang aking bahay at dinadakip ang mga mahal ko sa buhay, dahil lang tumaliwas ako sa mga buktot na paniniwala ng isang kinatatakutang diktador. Marahil wala po akong first-hand experience sa EDSA. Sa katunayan po, hindi pa po ako pinanganak nang kayo po ay nagkapit-bisig at buong tapang na sinalubong ang mga tangke. Gamit lamang ang mga bulaklak, ang mga rosaryo, at ang matinding pananalig sa angking kabutihan ng bawat Pilipino. Ngunit matindi rin po ang aking paniniwala na hindi kapansanan ng kabataang Pilipino ngayon na wala kaming karanasan ng EDSA ninyo noon. Bagkus ang dapat na itanong ay, kung yun ang EDSA ninyo noon, ano ang EDSA namin ngayon? Ano ba ang EDSA ng kabataang Pilipino ngayon? Para sa akin po, naniniwala ako na ang EDSA ng kabataang Pilipino ngayon ay may dalawang bahagi. Una, ang panunumbalik ng dignidad ng isang nasyon.
At pangalawa, ang taus-pusong paglilingkod sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Kapag po may isang sanggol na pinanganak, may malubhang impeksyon, nanganganib ang buhay, kailangan ipasok sa ICU. At ang tanging pagkain lamang para sa kanya ay breast milk. Pero yung nanay niya hindi makapagbigay ng gatas. Bakit? Dahil walang pera. Walang pera papuntang ospital kahit pamasahe lang. O kaya ang isang ordinaryong pamilyang Pilipino, yung tatay minimum wage, yung nanay may bahay, may isang anak na may sakit sa puso. Kailangan ng kalahating milyon para lang maoperasyon yung bata, para dumugtong lang yung buhay niya. Ni pagkain nga po ng 3 beses sa isang araw, hirap na eh. Paano na lang po yung kalahating milyon? Dignidad po ng isang buhay para sa dignidad ng isang bansa. Ang EDSA ng kabataang Pilipino ngayon, naniniwala po ako na ito ay puso. Ito ay tugon ng puso. Isang taus-pusong paglilingkod sa ngalan ng voluntarismo at sa ngalan ng pakikibaka, na dahil kami po ay naniniwala na may pag-asa pa. May pag-asa pa at hindi nawawala sa aming hinagap ang pag-asang ito. Isa pong taus-pusong paglilingkod na walang inaasahang kapalit, na walang inaasam na posisyon, at walang kinakamkam na kayamanan. Gusto naming maglingkod dahil gusto naming maglingkod. At habang binabaybay po namin at tinatahak ang bagong landas ng aming EDSA, naway patnubayan niyo po kami. Turuan niyo kami. Pagkatiwalaan ninyo kami. Dahil kami ang bagong pag-asa. Dahil kami ang magpapatuloy ng bagong revolusyon. At dahil kami ang bagong EDSA. Magandang umaga, maraming salamat po. Maraming salamat, Jella. Ang ganda nung sinabi ni Jella maganda yung Ogie, no? talumpati niya. Ano ang EDSA mo ngayon? Kung EDSA noon was about political reform, fighting martial law and the dictatorship, corruption and abuses, ano ang EDSA natin ngayon? Ano yung pinaglalaban natin ngayon? Marami eh. Sa mga kabataan ngayon, siguro, ano ba? Edukasyon, magandang edukasyon, jobs and livelihood. Marami pa rin tayong pinaglalaban. Pero noon, EDSA 30 years ago, nagsama-sama tayo, natalo natin yung diktador. Natalo natin yung pinakamakapangyarihan. Ngayon, ang tanong, magsasama-sama ba tayo ulit upang labanan ang mga kailangan pang labanan ng ating bansa? Dapat lamang na tayo magsama-sama. Kaya nga pagbabago, yan ang ating tema ngayon, pagbabago. Pagbabago, ipinaglaban nyo, itutuloy ko. Alright, talking about mga kabataan, gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama ngayon na trending po ang hashtag EDSA30. Wow. Number 4 na siya, worldwide. O Galing. Philippine-wide. Galing. Number 4. Kanina po, binulong sa akin, number 5 daw tayo. Pagkatapos ng talumpati ni Jella, number 4 na po tayo. Nako. Baka pagkatapos ng next na makikita po nila, number 3 na tayo. Mag-tweet pa tayo na mag-tweet. Hashtag EDSA30. EDSA30. Alright, Commissioner Ogie. Yes. Ito na po ang hinihintay ng marami sa atin dito. Ito po ang salubungan, ang makasaysayang salubungan na every year atin pong ginaganap ulit. Ito po yung samahan ng taong bayan at ng ating kasundaluhan. Ating pong mga sundalo at mga mamamayang Pilipino nagsama-sama 30 years ago. At ngayon po, nagsimula na pong magmarcha mula sa MRT Santolan ang ating mga sundalo na pinangungunahan po ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ang pangkat naman po na kumakatawan sa mga mamamayang Pilipino ay nagsimula na maglakad mula sa Corinthian Gardens. Alam niyo po, bilang pagkilala sa hangarin ng bagong henerasyon ng Pilipino na ipagpatuloy ang people power, kabahagi po sa salubungan natin ngayon ang mga anak ng mga bayani ng EDSA. Pinangungunahan po ang pangkat ng mga mamayang Pilipino ni Ginoong Bobby Aquino, anak ni dating Senator Agapito Butz Aquino.
30 taon na po ang nakalipas nang magkapit kamay, magkapit bisig ang mamamayang Pilipino at ang ating mga sundalo upang ipaglaban ang ating demokrasya. Alalahanin po natin ang bawat hakbang at pagkilos tungo sa pagkakaisa ng Pilipinas. At ang ating pag-throwback to 30 years ago ay sasabayan po ng musika ni na Maestro Ryan Cayabyab at ng Ryan Cayabyab Singers. Sabay-sabay nating sugurin at labanan ng dilim. Nang may bilis at may lakas, kapit kamay wag kakalas. Lupang tinahak ng kahapon, wag limutin ang bakas. Ito ngayon ang ating laban, ang pag-asa ay hawakan. Kaibigan, di ka namin iiwan. Kapit kamay, akong bahala sa'yo. Kapit kamay, hindi tayo magkalayo. Tatayo, tataguyod ka, umakon at magkaisa. Walang hindi pantay, sabay-sabay, kapit kamay. Kanya-kanya sa buhay, bahaging mga buhay, nagkakagpo sa isang landas na siyang patunay na walang kayang pumigil pa. Bakit kang nalaga na, kaibigan, di na namin iwan. Kapit kamay, akong bahala sa'yo. Kapit kamay, hindi tayo magkalayo. Tatayo, itataguyod na, umabot at magkaisa. Walang hindi pantay, sabay-sabay, kapit kamay. Ito ngayon ang ating laban, ang pag-asa ay hawakan. Kaibigan, di ka namin iiwan.